So, good evening po sa lahat. Salamat po sa mga nag-attend. Ngayon po ay ang topic natin is paano mag-execute ng trades using signals. Okay, pero syempre hindi lang basta execute ng trades, kailangan alam din natin um, yung pinapasok natin. Alam natin yung pinapasok natin, naiintindihan natin yung mga kinakopy natin na signal, hindi lang tayo basta-basta pasok lang ng pasok. Okay? So, mag-share screen na ako. Share screen tayo. Ayan. Okay. So, kita naman po. Kita naman po ba? Ayan, okay. So, bago po ang lahat, dyan po may sinend po ako na ating mga link. So, pasok po kayo sa Telegram group natin para kahit after neto, makapagtuloy-tuloy pa rin tayo. Tuloy-tuloy pa rin discussions natin para kung meron kayong follow-up questions, nandyan din yung community, nandyan din po ako para magtulungan tayo lahat. Okay? So, nandyan din po yung economy link para kunwari magustuhan nyo yung economy na signals na mapapakita natin, yung Manara, at kung magustuhan din nyo, pwede po kayo mag-register. Nandyan po dyan sa chat box yung link. At nandyan din po yung ating registration link sa ating broker para makapag-trade tayo kasi kailangan natin ng, syempre kung magte-trade tayo, kailangan natin ng account sa isang brokerage. Ayan, uy, nagsisipasok na yun pala yun. Okay, pasok lang po sa Telegram. Alright. So, start tayo. Ito. So, how to execute trades using Manara signals. At may mga pabonus din tayo, syempre. So, ito po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Siguro matatapos tayo, wala pa siguro tong 2 hours. Okay? Pero huwag kayong mag-alala kung hindi nyo matapos, recorded naman to. Tapos isesend ko na lang din dun sa Telegram yung recorded nito. Okay? So, bago po lahat, risk warning muna tayo. Alam naman natin na ang pagde-trade sa Forex is very risky. Napaka-risky po nito. Kaya, hindi po tayo pwede magkapital ng pera na hindi natin afford mawala. Okay? Huwag po nating impante-trade yung mga pera na savings natin, yung mga pera na nakalaan sa pambayad ng bills. Huwag rin po tayong mangungutang para lang may mapang-trade tayo. Okay? Actually, pwede naman tayo mag-trade kahit demo lang. So, huwag po kayong mag-alala doon. Kung wala kayong pera, pwede tayo mag-trade sa demo account. Okay? Yung lahat naman po ng bagay, di ba, may risk naman yan. Okay? Lalo na sa Forex. Pero, pwede natin itong mabawasan. Paano natin mababawasan to? Siyempre, pag i-increase natin yung knowledge natin dun sa bagay na yon. Kaya maganda na tuloy-tuloy ang ating learnings, no? Yung pag-increase ng knowledge natin, lalo na dito sa Forex, para kahit high risk ito, na minimize natin yung risk. Although hindi mawawala dahil nandyan lagi yung risk, at least mababawasan yung risk. Okay? So, kailangan, pag magte-trade, equip with knowledge tayo. Okay? So, sana po itong webinar is makatulong sa atin. At yung Forex po naman, kasi hindi naman para sa lahat to. So, siguro, by the end of this webinar, medyo ma-assess mo yung sarili mo, para sa akin ba tong Forex trading? Okay? Kasi high risk nga ito eh. Okay? So, tuloy-tuloy tayo. Okay, so ito po yung mga topic natin. Registration, gagawa tayo ng account. Registration, magre-register tayo sa isang broker, sa broker natin. Tapos i-verify natin yung account natin. Tapos magde-deposit tayo. Siyempre kailangan natin mag-deposit, di ba? Tapos magse-set up tayo ng trading account natin. After nun, pag-usapan din natin yung risk management. Okay? Tapos yung risk-reward ratio, siguro baka i-skip natin to. Kasi nasa ano pa naman eh, medyo alam ko mga newbies pa naman to, tama po ba? Ano naman po, pa type 1 lahat ng mga
talagang newbies po talaga, yung zero knowledge sa Forex, yung ngayon lang nakapasok sa webinar, yung, at as in newbie po. Pa-type 1 naman po para alam natin. Para alam ko yung, alam mo yun, yung mga sasabihin ko, baka naman hindi pala naiintindihan ng karamihan, salta ako ng salta. Ayun, okay. Ang dami. Ang dami pala. Ayun. Okay. Ang dami remen. Okay. Newbies, okay. So siguro wag ko na muna kasi pag sinabi ko tong risk reward ratio siguro ma-overwhelm po. Anyway, yung mga ganito naman po, yung mga learnings, tuloy-tuloy naman yan. Pasok lang po kayo sa Telegram natin. Tuloy-tuloy naman po yan. Okay. Pa-type 2 naman po, yung medyo may experience na sa trading. Like, 1 year pababa, yung mga ganun po. Yung nagte-trade na ganun, mga 2 years ang experience below. 1 year experience. Meron po ba? Pa-type 2 naman po. Type 2. Ayun, meron din. Meron din. Mga traders na. Okay. Meron din. 3 o 4. Ayun. Galing. May mga kasabayan tayo. Okay, very nice. And ano naman po, number 3 para dun sa mga 1 year above ng experience. Ayun, 1.5. Yung mga 1 year above, pa-type 3 naman po, ang experience sa trading. Yung nagte-trade na, kaya na nila mag-trade mag-isa. Kahit walang signals, kaya nila. Meron ba? Marunong na ng risk management. Para naman may kasama ako sa discussion, di ba? Kung meron akong makalimutan, mapaalala nyo sa akin. Number 3, meron po ba? 3, mga 1 year above na experience sa trading. Okay, mukhang wala atang nagtatype. Okay, di bale po. Di bale. So, ganito ang atake natin sa webinar. Okay, ganito. Okay. So, salamat po sa lahat ng nag-respond. So, tuloy tayo. And, itatalakayin din natin yung mga bagay-bagay na kailangan nating malaman bago tayo mag-execute ng trade. Di ba nga sabi ko po, hindi tayo basta-basta papasok ng trade porque may signal si ganito, si Manara, o kaya ibang signal group. Yung grupo ko rin po nagsisend ng signals. Hindi po porque nagbato ko ng signal o nagbato si Manara signal, pasok agad. Okay? Meron po tayong mga kailangan tandaan. Ito po yung pag-uusapan natin mamaya. And then, yung syempre, mag-ano rin tayo, pag-usapan natin yung paano mag-execute ng trade using Manara signal. Okay? Ang maganda po sa Manara kasi, na siya compiled na, nandyan yung signals. Group, siya, ang tawag dito, nandyan yung mga pattern. Yung mga harmonic pattern. Yung mga harmonic patterns po gumagamit yan ng magandang magandang klase ng trading strategy ang harmonic pattern. Using harmonic pattern, maganda po yan. Okay, and then yung paano mag-withdraw ng profits. Okay, so ito po yung ating mga pag-uusapan. Okay, so time check 7:20. Okay, 7:20, let's go. Sana matapos tayong maaga-aga para makarami tayong example. Okay. So, how to register? Step 1. Syempre wala pa tayong account, umpisa pa lang, di ba? Okay. So, para makapasok po sa grupo ni Ma'am Lady, okay? So, sa Legendary Circle Team, gawa po tayo ng account dyan sa link na nakikita ninyo. Okay? So, sinend ko rin po yan sa chat box. Send ko na lang ulit. Ayan. Yung sa Light Finance po, nandyan. Yan po yung affiliate link ni Ma'am Lady. Okay? Para pasok tayo sa grupo niya. Okay? So, paano ba yan? Kunwari, nga po, copy natin tong link na to. Diba? Ayan. Tapos copy-paste natin, di ba? Ganyan. Lagyan nyo lang yung mobile number ninyo. And then, may magsasend sa inyo sa cellphone nyo na OTP or na code. I-confirm nyo lang po yon. Pag na-confirm nyo na, yun na, verified na agad yan. Madali lang. Okay, so make sure po yung mobile na gagamitin nyo is accessible ninyo. Readily accessible.
Sir Joper, yes po, pwede po sa UAE. Pwede po dyan. Okay? So, kung nari po, ayun nga, kung mobile number na gagamitin nyo is sa UAE, make sure lang po na na-access ninyo kasi isa-send dyan yung OTP eh. Okay? Kung nasaan bansa po kayo, basta kahit anong number naman yan, basta na-access ninyo yung cellphone number, madali nyo ma-access, okay yan. Okay? And then sa identity verification. Okay? So, sa identity po, click nyo lang yung edit. Tapos, lagay nyo lang yung gender. Tapos, continue. Okay. So, ano po yung mga documents na pwede nating i-upload for verification? Pwede po dito yung passport. Pwede dyan yung mga driver's license. Pwede dyan yung national ID. Or basta po kahit anong document na merong picture ninyo, nandyan yung pangalan at last name ninyo, nandyan nakalagay yung birthday ninyo, at dyan nakalagay din yung document number. Okay, so yun po yung mga pwede nyo i-upload. Okay, driver's license yan, di ba? Nandyan yan. May ID number yan. Mas maigi po kung government ID para mas talagang madali yung verification. Okay? So, i-upload lang po natin yan. Make sure lang na clear, walang edit yung picture, walang crop, walang anything. At kailangan po buong buo po. Pag pinicture niyo yung ID niyo, buo siya. Buo. Tapos may space sa gilid para makita natin na ito na yung buong ID. Okay? Kasi pag tinaas mo pang ganyan, para ganyan, 'di ba? Putol, may siya, 'di ba? Hindi makita na maayos, okay? So, ayusin po natin yung pagkaka-upload natin. And then, add file nyo lang po 'yan. Tapos upload nyo kung nasa man nyo nakalagay, okay? Then continue. Okay, sa proof of address naman po, alos ganun din, no? Ito, lagay nyo yung country ninyo, Philippines, sa anong region ninyo, NCR ba o region 1, region 2, city, Quezon City, tapos yung address ninyo, and then yung postal code. Okay. Ito po sa address, kung ano po yung ilalagay nyo dito, kailangan po dun sa document na i-upload nyo, parehas din. Okay, kailangan nagmamatch sila. Kasi kung hindi ma-verify yan. Okay? So, kunwari naman po, may mga nagtatanong, paano yan? Hindi na ako nakatira dito, pero ito yung document na meron ako. Okay lang yan. Kung ano yung nakalagay sa document mo, yan ang ilagay mo dito sa Light Finance. Basta importante, magkapareha sila. Kahit hindi ka dito nakatira, walang problema. Wala namang mag-check sa bahay mo na ito, nandiyan ka ba? Wala namang kakatok sa dyan. Okay? So, okay lang yan. At kailangan, syempre, sa'yo nakapangalan yung billing address na yon. Okay? So, ano ba yung mga, sige, continue natin. Ano yung mga pwedeng document na pwede natin i-upload? Okay, pwede dyan yung mga utility bill, di ba? Yung sa Meralco, sa tubig, sa internet, yung mga bills natin, yung bank statement, yan, pwede yan. Ngayon, kailangan nakapangalan sa inyo, tapos yung document na yun is valid within at least 3 months. So, kung kunwari, lampas 3 months na itong document na to, hindi na pwede yan. Okay? At kailangan, yung document na i-upload mo rito, at dun sa profile, ay sa proof of identity, kailangan magkaiba sila. Hindi sila pwedeng parehas. Okay? So, maraming nahihirapan din dito sa proof of address kasi wala namang, yung karamihan, hindi naman nakapangalan sa kanila yung bill ng kuryente, di ba? So, ang may sasuggest po natin is barangay certificate. Okay? Kasi po napakadali lang naman kunin din ito. Punta lang kayo sa barangay ninyo, syempre napakalapit lang nun. Tapos mag-request kayo ng barangay certificate. Okay? Yung pag-request niyan, napakabilis lang kasi ipiprint lang nila yan eh. Ilalagay na lang nila yung pangalan mo. Tapos yung address mo, tapos ipiprint lang nila yan. Wala pang 5-10 minutes yan, tapos yan. Okay? Tapos makukuha mo agad. Okay, so ito yung sinasuggest natin para mabilis. Okay? Tapos picture ninyo, kailangan malinaw, syempre. Walang crop, walang edit, walang kahit anong kung ano man. Then add file, ganun din. Tapos kung nasan man, tapos open nyo lang, tapos upload, tapos continue. Okay. Ngayon, ang verification natin is mabilis lang. Wala pa siyang within the day lang siya.
we suggest na kailangan weekdays natin i-upload para ma-process ng mabilis. Oras nga lang or minutes kayang-kaya to. Basta tama po ang ating pagkaka-upload. Yung mga documents na i-upload natin pwede. Pwede po screenshot ng bill. Pwede naman po, pwede. Basta po malinaw ha. Pwede po yan, Sir John. Yes. Okay, so yun lang, madali lang, di ba? Yan, pwede to. Yan, passport, driver's license, PhilHealth, postal ID, voter's ID, PRC. Yan. Okay. Yes. Kung may questions po kayo, type nyo lang dyan. Sana masagot natin. No? Kasi ako lang mag-isa. Wala si Ma'am Lady, iniwan ako. Ayan, ito po yung sinasabi kong space sa gilid. Kailangan may space, di ba? Ayan o. Yan. Ngayon, kung passport po ang upload niyo, wag po yung first page lang ha. Kailangan po yung buong passport talaga. Yung buong passport, tapos may space din sa gilid. Ayan o. Yan. Okay. Okay, ngayon, ang susunod na step natin is paano mag-deposit na. Okay, ito po reminder lang, wag po tayo magde-deposit nang hindi pa fully verified yung account natin. Okay? Kasi po, may hirapan tayo pagdating sa withdrawal kapag hindi fully verified yung account natin. Okay? So, make sure fully verified muna before deposit. Okay? Okay, marami tayong bank procedure to, local deposit procedure to. Pero gamitin ko pong example sa inyo yung GCash, kung paano mag-deposit using GCash. Kasi ito yung common sa atin lahat eh. Ito yung madali. Pero kunwari po, meron kayong gustong ibang method, kunwari gusto niyo online banking, pwede naman yan, pag-usapan natin yan sa sa GC, sa Telegram. Okay? So, kunwari po magde-deposit tayo using GCash. Okay? So, punta tayo dito sa Finance. Tapos, ayan, deposit. Tapos, deposit. Tapos, itong bank transfer instant. Okay. Ayan, okay. So, ito po yung trading account natin. Meron tayong trading account. Siyempre, nakagawa na tayong account. Tapos, pili kayo nung kung magkano yung de-deposit nyo. 10,000, 20,000, 40K, 100K, 1 million. Pwede rin. Okay, pero may minimum tayo dito, 2,800. Okay? Sa iba't ibang method po, iba-iba yung ating minimum. Sa crypto, pwede tayo mag-deposit kahit $10, pwede yan. Tapos may bank card din tayo, debit card, tapos pero wala po tayong deposit method na yung sa remittance, wala po tayo noon. Yung sa Mluwerier. Wala tayo niyan. Yung Palawan Express, wala tayo niyan. Okay? So, ito lang po mga nandito. Ito lang po yung ating deposit method. And reminder po sa lahat, marami po tayong mga scammer na nagkalat. Okay? Marami pong scammer na nananamantala sa mga newbies. Ito po, reminder po, ang only way to deposit is using your account po. Sa account nyo lang po. Okay? Huwag po kayo magde-deposit sa GCash ng iba. Wala pong ganon. Yung ide-deposit mo sa GCash number ni ganito, wala pong ganon. Tapos, may nakausap kayo, dito nyo i-deposit. May sinasabi siya na destination wallet, dito nyo ilagay yung deposit. Wala pong ganon, okay? Pag may duda po kayo, kahit may duda kayo, message nyo po ako, message kayo sa GC para ma-confirm natin, okay? Kasi maraming nabibiktima kawawa rin Hirap-hirap yung puhunan mo, di ba? Naloko ka pa. Okay? Kung may duda, message lang po. Okay? Huwag po kayo magde-deposit. Kunwari, may nakausap kayo, tapos pinapa-deposit dito, huwag kayo maniniwala doon. Okay? Huwag kayo maniniwala doon. Okay. Kunwari, magde-deposit na lang tayo, magkano ba? 50,000 pesos. 50,000. $836 pala yan. Okay, sabihin natin, di ba? Sige, na lang, $100. Magkano ba yung $100?
66,000. Ayun, 6,000 nga. Okay. Magde-deposit tayo. For example, ang gagawin tayo natin example is 6,000 pesos magde-deposit tayo. Okay? And pwede tayong gumamit ng promo code. Kasi ang promo code, pwede po yan. Yung promo code, meron po tayong listahan yan, nandun din sa Telegram. Okay? Meron tayong mga deposit bonus na 100%. Pero syempre, papaliwanag ko sa inyo, hindi naman talaga 100% yan. Mayroong catch pa rin yan. Totoo naman na 100% yan. Pero may something dyan. Pag-usapan na natin sa Telegram, okay? Meron din tayong bonus na 30%. Okay, actually, mas maganda nga yun para sa opinion ko. Mas maganda pa siya dun sa 100%. Pero doon ko na paliwanag sa Telegram, okay? So, pasok po kayo doon. Pasok kayo doon, okay? Ngayon, continue lang. Ngayon, wag na tayo gumamit ng bonus, okay? Continue. Tapos, confirm nyo lang yan. Okay. Ngayon, punta kayo dito sa e-wallet. E-wallet. Actually, marami nga, di ba? Ang daming option. Online banking. Yan. Pero, example natin, ito GCash. So, hanapin nyo to GCash. Tapos, click nyo, Pay with Globe GCash. And tapos, mare-redirect kayo sa GCash. Okay, mare-redirect kayo dyan. After nyan, ilagay nyo lang po yung mga information na hinihingi niya. Lagay nyo lang yung number ninyo, yung PIN code nyo, tapos may OTP din. Lagay nyo lang dyan, may magsasend na OTP sa inyo. Tapos, after nyo po nun, ma-confirm na proceed yung payment nyo, okay na po yun. Mafa-fund na po yun sa account ninyo. Almost instant po yan. Okay. So, after nyo ma-deposit, paano nyo malalaman pag successful yung deposit ninyo? Okay, pwede kayo pumunta dito sa Finance, tapos History of Transfers. Okay? Lalabas yan dito. Kapag kulay green, deposit po yun. Kapag red, withdrawal. Okay? So, ayun. Okay, so pwede nyo rin malaman kung successful yung deposit ninyo. Dito sa ilalim, lalabas yung balance ninyo. Ayan o, may balance dyan. Okay? Ay, sino to? Ayun, salamat po. Oh yes, tama. Deposit lang kayo sa account ninyo po. Marami pong scammers. Kung may duda po, message po kayo. Message po kayo. Saka pwede tayong magtulungan doon kasi sa GC. Nandun din yung iba nating kasama. Pwede tayong makapagtanong ano experience sila. Ganun. Ayun, Sir John Kennedy. Salamat, sir. Salamat sa pagtulong. Ayan. Yung GC link. Ito po, pasok po kayo dito. Teka. Ay, mali. Teka. Ayan. Sinend ko na po, Ma'am Annabel. Paano malalaman pag verified ni account? Kailangan po kulay green na po siya lahat. Dito po sa verification. Ayan, kulay green na to. Verified. Okay. Yun po. Yan po talagang pinaka-basic dyan. Okay. Tapos kung may questions, sa GC na lang, di ba? Basta ang mapag-usapan natin ngayon, paano makapagsimula. Yun naman ang importante. Ayan. Okay. So, next na. Okay, nakapag-deposit na tayo. Magse-setup na tayo ng trading account natin. Okay? Magse-setup tayo ng trading account. O paano yun? Actually, meron ka ng trading account. Kasi syempre, gumawa ka na ng profile mo. Meron ka ng trading account niyan, matik yan. Pupunta ka dito sa MetaTrader. Ayan. Yung nandito mo, ito yung main account mo. Nasa taas. Ayan o. Kapag ECN yan, kasi iba't iba yung account type natin. Meron tayong iba't ibang account. Meron tayong Cent account, meron tayong Classic account. Pero ang nire-recommend po natin is ECN. Okay, ECN po. Para zero spread. Okay, hindi natin ma-explain pa yung spread. Pero
kapag naka-ECN ka kasi, pwede kang pumasok sa mga maliliit na time frame. Kahit yung mga 1 minute time frame, kayang-kaya ng account mo yan. Hindi ka tatamaan ng spread. Hindi ka niyan basta-basta may stop out. Okay? So, ito po recommended natin ECN. Kapag yung account mo is naka-ECN na, okay na yan. Okay na yan. Pero kung hindi, pwede ka mag-create ng new account. Click mo lang dito sa baba, open account. Tapos, ito yung account type, di ba? May iba't iba yung account type natin. Okay? So, masuggest ko MT5 ECN or MT4 ECN. Wala namang problema dyan. Okay? Pero, maganda siyempre MT5 para medyo mas advanced na yan sa MT4. Although, wala naman masyado siyang pinagkaiba. Pero sige, MT5 ECN na. Diba? And then, the leverage, kahit ano naman to actually, basta ang ma-recommend natin kahit ano, mga 500, 1,000, okay lang yan. 400, 500, 1,000. Ang pinaka-importante po, wag naman tayo mag 1:1 syempre. Kailangan natin ng leverage pa rin. Ang pinaka-importante po kasi dito is yung meron tayong proper risk management. Kahit ano naman yung leverage mo, kung hindi ka naman nagpa-proper risk management, wala rin. Okay? And then currency, USD. Yan, okay na yan. Tapos, click mo yung open trading account. Okay? Click mo yung open trading account. Tapos, refresh mo lang yan, tapos lalabas na yan dyan sa'yo. Ngayon, kunwari, dalawa na yung account mo, di ba? Lalabas yan dito sa trading accounts mo, dalawa. Yung dito, click mo lang yung turn into main. Click mo lang yung turn into main. Yun yung magiging main account mo. Kung ano yung nandito mo na main account, yun yung ipang-trade mo. Okay? Yun yung trading account mo na pang-trade. Okay. Sir John Kennedy, salamat po sa support. Tuloy-tuloy lang tayo. Salamat, sir. Okay. So, nakagawa na tayo ng trading account. Okay? So, meron ka na. Kung ano yung nandito mo sa main account, yun ang ipang-trade natin. So, may kita mo itong trading account ko na to, meron siyang $1,000 na balance. Tapos ito siya. Okay? Okay. Yung pending orders, hindi na natin ito i-discuss. Although, meron naman ako nito sa Telegram din, na-discuss ko ito. Pinapaliwanag ko itong mga pending order na to. Ito kasi, yung pending order natin, hindi, pag gagamitin natin yung Light Finance account natin, kahit wala na to. Kasi automatic siya, yung system, maa-analyze niya kung anong klaseng pending order yung ilalagay natin. Malalaman niya kung buy limit ba, sell limit, buy stop, sell stop. So, kahit hindi natin ito malaman, pero kung gusto niyo malaman, nasa Telegram din po yan. Okay, kasi kung gusto niyo mag-trade using MetaTrader 5 talaga, yung MT5 na app, kailangan niyo ito malaman. Pero dito sa papaliwanag natin, kahit hindi na, makapag-trade tayo kahit wala na nito, kahit hindi niyo malaman. Pero syempre, better kung malaman. Okay? Okay. So, ito na yung susunod nating topic. How to manage risk. Okay? Ano oras na? 7:42. Okay, kayang-kaya pa. Okay. Importante po na malaman natin itong risk management na part. Okay? Importante rin na malaman natin kung paano mag-trade, paano mag-execute ng trade, di ba? Paano tumingin, ano ba yung entry price, ano yung SL, ano yung TP. Malaman natin kung ano yun. Importante rin yun. Pero importante rin talaga na malaman mo yung risk management. Kasi pag wala kang risk management, ang mangyayari niyan, para ka lang nagsusugal. Okay? Tira ka lang ng tira. Hindi mo alam yung nangyayari sa account mo. Wala kang awareness sa sarili mo kung ano ba talaga nangyayari sa account mo. Kunwari, itong trade na to, kinuha mo. Hindi mo alam, pag natalo ba to, magkano yung matatalo ko. O kaya, ilang percent ito, no, total account ko, yung talo nito. O kaya, pag nanalo to, ilang percent din. Diba? So, importante na malaman natin to. So, sa risk management, ito po yung mga ginawa ko. Maaring meron ako ditong na-miss. Diba? So, kung meron kayong, sa tingin nyo na kailangan idagdag, sabihin nyo lang po, baka may na-miss nga ako, may kulang to. Okay? Paano mangyari, sir, kapag yung pinang-trade mo hindi nakaselect sa main? Wala naman, okay lang naman. Wala namang problema po doon. Ang pag naka-main account ka kasi, sir, kapag yung account mo, yun yung naka-main, kapag nag-click ka sa profile mo, ito yung lalabas. Siya yung lalabas dito sa profile mo.
kung ano yung naka-main. Pero kung hindi naman naka-main yun, hindi na siya lalabas ito. Wala nang problema yun, sir. Pero syempre, para hindi tayo malito, i-main account mo na yun kung ano yung pagte-trade mo. Pero wala nang problema yan. Okay. Okay. Welcome po, Sir Jeffrey. Okay, so ito yung mga kailangan nating malaman sa risk management. Kailangan alam mo kung magkano ba talaga yung laman ng account mo. Magkano ba yung fund mo? Kung ang fund mo is $100, $100 lang yan, okay? Huwag ka na mag-imagine na $1,000 yan. Kung 100 yan, 100 yan. Okay? Kasi baka masobra ka ng trade, iniisip mo, ay, ang dami ko pang pera. 100, may limit yan. Sir Dennis, sa leverage, 500 or 1,000, kahit ano po dyan. Kasi actually sir, pag mas marami ang leverage, ibig sabihin, pag mas malaking leverage, kunwari, 1,000, yan yung pinaka-max natin, di ba? Ibig sabihin yan, marami kang position sa pwedeng ilagay. Kunwari, sa leverage na 500 hanggang 10 kunwari lang to, 10 positions lang. Kapag may 1,000 leverage ka, hanggang 20, kaya mo mag-position ng mas maraming position. Okay? So, okay lang yan kahit mag 1,000 ka, basta follow mo lang yung risk management mo. Kasi yung iniisip natin, malaking leverage natin, kayang-kaya pa mag-position. Ibig sabihin, para ma-overtrade ka, ganun din, mas sa psychological part yun maapektuhan. Iniisip mo, marami kang pang pera kasi mataas yung leverage mo eh. So, pasok ng trade. So, nakaka-apekto rin yun. Paano malaman pag if overtrade na? Ayan, dito natin malalaman yan. Kasi meron tayong planning. May planning tayo. Meron tayong ililimit natin yung sarili natin na ito lang ang pwede kong i-loss. Kapag more than na itong na-loss ko, wala, stop ka na. Next day ka na. Okay? Ganun talaga. Meron tayong mga losing days. Okay? Kailangan natin i-accept na lang talaga na talo tong araw na to. Babawi tayo. Hindi naman sunog yung account eh. Kayang-kaya pa bumawi. Kaya yun po yung importante. Kailangan natin mapatagal yung account natin. Mapatagal yung account mo. Okay? Yun lang. Hindi nag-SL. Delikado yan. Kung walang SL, wag mo na sundin yun. Delikado yun. Oo. Pero kung talagang tiwala ka kay Obits, ay di sige. Pero wag na, delikado yun, yung walang SL. Napaka-dangerous niyan. Pwede niya sunugin account mo. Kaya nga alam natin na hindi porke sinabi nito, susundin mo. Hindi porke master trader siya, sinabi niya, huwag ka na mag-SL dyan, yaman na yan. Wag. Kailangan alam mo rin sa sarili mo na hanggang dito lang pwede may patalo. Babawi tayo. Babawi naman yan eh. Hindi naman, nandyan lang naman yung Forex eh. Huwag kayong mag-alala dyan. Okay. Kailangan alam mo rin yung risk appetite mo. Number 2, risk appetite mo. Bawat traders, iba't iba yung risk appetite. Yung iba sa atin, high risk. Kumbaga, high risk siya na, ayun, ayaw niya mag-SL, di ba? Parang ino-all in niya account mo. Sige, sagad mo yan. Di ba? Parang isang tira niya, either madodoble yung account niya or masusunog siya. Mga ganon. Okay, so, may mga ganon. Ako naman po, personally, gusto ko nasa nasa low risk lang. Low to moderate. Pero talagang low lang ako. Kasi nadala na ako sa risk eh. Marami rin tayong mga nasunog na account. So, low lang tayo. Okay, kailangan malaman din natin paano mag-calculate ng pips. Okay? So, siguro yung iba hindi makukuha to agad-agad, pero i-discuss pa rin natin. Okay? Paano mag-compute ng money at risk per trade? So, kunwari, sa isang trade mo, ito, magkano yung pwede mong italo? Okay? Tapos, ilang percentage yun ng account mo? Okay? So, kunwari, sa $100 mo na account, 100 nga yung din-deposit natin, diba? Nakita natin, pag natalo to, yung SL nito is $1. Okay? So, ang $1 is 1% ng 100. So, 1% ang malulos mo. Okay? So, kailangan natin malaman din yan. Kailangan din natin malaman kung ano yung lot size na gagamitin natin. Depende sa risk appetite mo. Okay? So, ano po ba yung lot size? So, mga newbies to, di ba? Ang lot size, parang ito yung bet size mo. Mas malaking lot,
mas malaki yung mapapanalo mo. Mas malaki din yung matatalo mo. Okay? So, parang ganun lang siya sa sa madaling pagkaka-explain. Ayan, yan si Sir John. Yan pala niya, explanation niya sa kay Obits. Actually, hindi ko na-follow si Obits eh. Busy tayo eh. Okay. So, malalaman din natin, kailangan alam din natin yung ano ba yung maximum lot size na pwede nating i-trade. Okay? Pwede ba tayo mag one lot? Kaya ba na account natin yan? Pasok pa rin ba yan sa risk management natin? Saka ano yung max SL na pwede nating ikunin na signal. Kasi bawat signal, iba-iba naman yung ano niyan, yung stop loss niyan. Yung ibang signal, ganito lang yung stop loss. Iba, ang lalaki ng stop loss. Di ba? Ngayon, kailangan natin malaman, okay lang, ano ba yung maximum na pwede nating kunin na signal, na stop loss. Okay? Kasi hindi lahat ng signal kukunin natin. Hindi lahat. Okay? Tapos, determine what risk-reward ratio ang kailangan natin gamitin. Risk-reward ratio, ibig sabihin po, kunwari, ang 1:2 na RR or 1:2 na risk-reward ratio, ibig sabihin yan, nag-risk ka ng 1, pero mananalo ka ng 2. Diba? Parang yung SL mo is twice, yung TP mo is twice the value of your SL. Yun yung 1:2. Okay? So kung 1:1 ang RR mo, yung SL mo parehas lang sa TP mo. Yung value ng SL mo na pips niyan, parehas lang. Yung pips po pala is point in percentage. Ito po yung ginagamit natin to measure the difference between prices sa Forex. Okay? Ayan, si Dr. X. Ayan. Ayan, mukhang trader talaga si Dr. X. Okay, so number 8, lastly, follow basic trading rules. Okay, ito po mga trading rules, nagkalat naman to sa mga sa mga YouTube, sa internet, sa mga e-books. Itong trading rules about overtrading, revenge trading, FOMO, or yung fear of missing out. O kaya yung nagtitrade ka ng walang SL, ayan, tapos hindi maganing risk-reward ratio mo, tsaka nag-news trade ka, lalo na sa newbie. Kasi although exciting naman talaga mag-trade sa news, talagang napakasaya niyan. Yung thrill niyan, masaya. Pero delikado po yan. Delikado mag-trade sa news, lalo na kung newbie. So, ito po, sana masunod natin yung mga basic trading rules. Huwag po tayo mag-overtrade, mag-revenge trade. Okay, so, ayun, napagdaanan na pala ng Sir John. So, pasok ka sa sir, sa GC para ma-share mo naman yung mga experience mo sa amin. Okay. Okay, so let's go. Proceed tayo. How to calculate pips. Ayan, okay. So, sa part na to, may mga tanungan portion tayo. Para syempre, malaman natin kung nag-gets ba. Kung nag-gets ba yung paano mag-calculate ng pips. Okay. Okay. Pips is point in percentage. Okay, so ito po yung difference no mga pera. Para ma-compute natin yung difference niya. Kunwari, di ba ano ang difference ng 1 sa 10? Di ba? 10. 10 pips pag sa Forex. Okay? Okay. So, dito po sa pag-usapan natin, magko-compute lang tayo ng pips sa Forex major pairs. Ano po yung mga major pairs sa Forex? Ang major pairs dito, yung may mga USD na pairs. Okay? Ito po. Okay. Ang USD JPY, Forex major pair din po. Pero iba ang pagbasa kanya. Iba ang way of pagbasa niya ng pips. So, separate natin yan mamaya. Okay? So, punta muna tayo dito sa Euro USD. Okay? So, ito po ang price ng Euro USD, ng Euro versus dollar. So, ibig sabihin, yung Euro, 1 Euro is equal to 1.13641 USD. Yun po yung halaga, yun yung palitan nila. Okay? So, for example, itong price na to, itong may 3. Ito yung initial price niya. Okay? And then, after for some time, nagbago yung price niya. Nagbago.
Sabi natin after 1 minute nagbago. Tapos ang result ng price niya is naging 1.13641. Okay? So ano ang difference nila? Anong ilang pips ang difference nila? Okay, ang sagot po dyan is 1 pip. 1 pip ang difference nila. Bakit po? Kasi po, di ba nung elementary tayo, meron tayong parang, alam mo yung ones, tens, hundreds, thousands. Yung mga decimal places yun, tawag doon. O basta yun yung tawag mo dun sa pang ilang number siya, pang ilan siya dun sa number na yun. Diba? Ito, 1/10 ay yung place, diba? Ones, tens, hundreds. Nalimutan ko na eh, pero yun. Okay? So yung pang-apat, after the decimal point, so ito yung decimal point, di ba? So bilang ka, 1, 2, 3, 4. Itong place na to, ito yung pip. Ito yung 1 pip. Okay? Yung before, yung after niyan, yung pang-5, yun yung point. Point. Okay? Point. Or pipet. Tinatawag siyang pipet or point. Okay. So itong pang-apat, ito yung pip, di ba? Tapos itong sumunod diyan, yung pangatlo, yan yung 10 pips. 10 pips na yan. Tapos itong pangalawa, ito yung 100 pips, di ba? Tapos yung syempre yung sumunod dito, ito yung 1,000 pips, okay? Okay, medyo nagigets po. Basic math to elementary, no? Pero nalimutan na natin. Okay. So mag-sample tayo, bakit naging 1 pip to? Bakit naging 1 pip yung difference niya? Kasi 1.13641 minus 1.13631 is equal to 10. Para pag minus mo yung 10 yan. Pero ang 10 nga, di ba? Pag binilang mo to, itong place na to, ito ay 1 pip. So, ang sagot dyan, 1 pip. Okay? Sana maganda yung pagkakapaliwanag. 1 pip po yan. Okay, ito sample. Kailangan po ng sagot ninyo. I need your participation. Paano naman? Kunwari itong 4 naging 5. Itong 4 naging 5. Ilang pips difference po yan? Pwede po bang malaman? Pa-type lang po. Kung ito naging 5, ilang pips difference? 2 pips. Yes, very good. Alright, medyo nagigets naman, no? Ayan, okay. Okay, salamat po. 2 pips. Okay, paano naman? Paano naman? Kunwari ito. Etong 6, gawin nating 7. 7 to. 7. So, 1.13741. 1.13741 minus 1.13631. Ilang pips difference po iyan? Pwede po mang malaman? Anyone? Sir Darwin? Sige po. Sige pa. Ilang pips difference po yan? 13741 saka 13631. Okay. Okay, ang tamang sagot, wala namang premyo dito. Ang tamang sagot is 11 pips. Yes, tama, 11 pips. Kasi ang nangyari dyan, parang 74 minus 63. Yan po ang lumalabas yan, parang ganon. Okay? So anyway, wag po kayo mag-alala kung hindi naman na-gets kung ilang pips yan. Kasi along the way po sa ating pag-aaral sa Forex, malalaman natin yan. Wag po kayo mag-alala. Okay, ganon din naman po, ay para naman sa USD JPY, ang 1 pip na value niya nandun sa pangalawa after ng decimal place. So ito po, 0.82 saka 0.83, ang difference po niyan is 1 pip. Okay? So 1 pip po yan. So kung narin, ito naging 9, tapos ito 93, tapos 82, ang difference po niyan is 11 pips naman yan. Okay? So ito is sa pangalawa, pag JPY pairs. Okay? Doon po sa Telegram group natin, saka doon sa pag nag-enroll kayo sa economy naman, meron namang ECA na tinatawag. Meron po doon mga courses, nandun po yung modules, para ma-explain to. Marami din naman sa iba, sa YouTube, meron din sa Telegram group natin, may mga courses din doon.
At meron din sa economy. So kung saan nyo po gusto, mag-aral lang po tayo doon. Kahit saan naman po yan. May mga libre, may mga paid, meron din yan. Okay? Kung nagtitipid, di doon tayo sa free. Kung may budget naman, doon tayo sa paid. Why not? Ayan, sabi ni Sir John, galawin nyo lang decimal point 4 places to the right. Yun, pwede yun. Ayun. Actually, may shortcut dito sa pag ano ng pips. May shortcut dyan. Mamaya, papakita natin shortcut. Okay. Ano oras na? Dyan lang tayo. Oh, alas 8 na. Okay. Okay, next topic is how to compute money at risk per trade. Magkano ba yung nire-risk natin sa isang trade? Diba? Para hindi yung, alam mo yung, hindi yung tira ka lang ng tira, hindi mo alam kung magkano na pala yung pwedeng italo ng tirang yon. Kasi actually, nangyari sa akin to, nung nag-uumpisa, nag-lot size ako ng malaki, hindi ko alam na pag natalo pala yon, ang laki nung bawas sa account ko. Diba? Wala akong kalam-alam eh. So, tira. So, ito, maganda na i-share natin ito sa newbies para matuto tayo. Okay? Buksan natin yung link. Tayo lang. Ayan. Okay. So, itong Forex Time dito, share ko na rin to sa chat box. Ayan. PIP calculator. Okay. So, dito natin malalaman kung ilang, loading pa, loading. Bagal ang internet ko. Wait lang po loading siya. Ano ba yan? Taga lang. Load natin lang. Oo, yan, tagal. Sapa. Okay, tagal talaga. Paano ko ba to? Okay, ito naman po. Itong ano na to, itong tawag dito, itong paano malaman yung magkano malulus natin at magkano ma-win natin sa isang trade. Nandito yan, malalaman naman natin yan dito. Pero ayaw mag-load. So anyway, dito lang naman papakita. Pag nilagay natin yung mga values natin, kunwari, nilagay mo dyan yung lot size mo, nilagay mo dyan yung SL mo, malalaman mo dyan kung magkano yung matatalo mo. Okay, itong calculator na to. Hindi natin mapakita ngayon. Naglolo ko eh. Hindi ito eh. Pangit eh. O, sige, try natin. 0.01 kunwari. Tapos pip amount, 10 pips. Tapos enter. Wala eh. Anyway, ganito po yan. Pag nilagay nyo dito yung values ng lot size, tapos ng SL nyo, or ng ilan yung pips, tapos kung anong currency pair, malalaman nyo dyan kung magkano yung matatalo nyo or mapapanalo nyo. Okay? So, binanggit yung lot size, di ba? Pero hindi pa natin nabanggit. So, banggitin na po natin siya ngayon. Okay. Ito po, paano natin malalaman kung anong lot size ang gagamitin natin naman sa pag-trade. Okay? So, meron po ako ditong ginawang calculator. Okay? So, ito po yung calculator is magkano ang pwede lang matalo sagad sa isang trade ng isang $100 account na 0.01 lot size. Depende po, sir, kung ilan yung SL pips mo. Kung ang SL pips mo dito natin malalaman yan, sir, sa calculator, actually. Apo. Magkano yan? 100, di ba?
Mamaya, ito, sakto, gagawin natin example 100. Okay. So, ito pong calculator, may ginawa tayong calculator na pwede nyo ito ma-access dun sa Telegram group. Okay? Share ko po to ng libre. Okay? Dito po malalaman natin kung magkano yung kung kung yung trade na ginagawa mo is high risk pa ba? Ito, di ba dito may low, moderate, high. Una muna, determine mo kung anong klaseng trader ka. Ano yung risk appetite mo as a trader. Okay, so kunwari, low ka lang, i-follow mo lang yung mga green. Kailangan green ka lang, doon ka lang sa green. Yan. Kung moderate ka, ibig sabihin, kaya mo mag-risk ng 10 to 20% ng account mo. Kung high risk ka, pwede ka mag-risk ng 21 to 100% ng account mo. Okay? So, parang yun lang po yung explain dyan. Okay? Tapos dito rin po, malalaman natin kung yung tira mo, yung situation is high risk pa ba or low risk pa. Okay? Ano yung lot size na dapat depende sa appetite mo. Okay? So, mag-example tayo. Kunwari, yung signal is nagbato ng 100 pips stop loss. Okay? Huwag kayo mag-alala. Madidiscuss natin ito mamaya. Nagbato ng 100 pips stop loss yung signal. Tapos, ito pala po, ito mga nandito, ito yung capital nyo, ito yung account balance nyo. Kung 100, 200, 500, 1,000. Kung wala dyan, huwag kayo mag-alala, lagay nyo lang dyan. Na-adjust naman yan eh. Kunwari, 850 lang yung balance nyo. Na-adjust yan. So, kuha lang kayo ng kopya sa Telegram natin. So, na-adjust yan, kayo mag-alala. Kunwari, yung lot size din, kunwari, gusto nyo ibahin, di ba? Ay, paano kunwari, gusto ko 0.02? Pwede rin yan, nababago yan. Okay, nababago yan. Okay. So, kunwari, ang stop loss ng signal is 100. Tapos, ang account balance mo is 100. Ito yung tanong ni Sir Dr. X, no? Ayan. Ang capital mo, $100. Tapos, ang SL pips mo, or stop loss pips mo is 100. Ibig sabihin pala, kapag nag-lot size ka ng 0.01, which is yung pinakamababang lot size, pag nag-lot size ka pala niyan, pag natalo to, 10% agad ang mawawala sa'yo. So, magkano yung 10% ng 100? $10. Okay? Yun agad ang mawawala sa'yo. Okay? So, kunwari naman, nag $100 ka. Ay, $100 account mo. Yun yung deposit mo, di ba? 6,000 pesos. Tapos, tumira ka ng 0.1 lot size. Kapag yung trade mong yun natalo, tapos yung trade mong yun may SL pips na 100 pips na stop loss. Pag yun natalo, sunog ka na. 100%. Oh. Sunog ka na. Ito ang at risk sa'yo. Buong capital mo ang nire-risk mo. Kung magla-lot size ka ng 0.1, tapos ang SL pips mo 100. Diba? Isang pagkakamali mo lang, sunog ka na. Diba? So maganda, importante na malaman natin ano ba muna yung risk appetite mo bilang trader? Okay, so sa atin mga newbies, kailangan syempre, dito muna tayo sa low. Low muna tayo. Low muna. Syempre nag-umpisa pa lang eh. Saka ka na magmatapang. Okay, pwede ka maging matapang kung marami ka namang pera. Diba? Okay lang yan. Pero low muna tayo. Okay, so, yung sabihin, kung ang signal na binato pala is 100 pips yung stop loss, tapos ang capital mo 100, hindi ka pwede mag-lot size ng 0.01. Bakit? Kasi nasa level ng moderate level na yan eh. Moderate appetite na yan eh. Okay? Siguro kung nari ang SL pips 50, ayan, nagkulay green. Ibig sabihin, okay pa. Nasa low risk level ka pa. Pwede pa. Ibig sabihin, kapag etong 50 SL mo, tapos 0.01 lot size, natalo, 5% lang ang mawawala sa'yo. Meron ka pang 95% ng account mo, kayang-kaya pa bumawi. Huwag ka mag-alala, babawi pa yan. Okay.
So, kunwari naman, $500 yung pera mo, tapos ito yung SL pips mo, tapos ito yung lot size mo, 1% lang ang nabawas sa'yo. Okay, so meron ka pang 499. Kung ano yun, kung $1 yung natalo So meron ka pang 99% pala ng account mo. So 99%, ang dami mo pang bala, kumbaga. Ang dami pang bala, kayang-kaya pa bumawi. Okay? So ang kailangan po natin is longevity ng ating account. Kailangan natin mapatagal yung account natin. Basta with proper risk management, kayang-kaya po ito. So maganda na meron tayong calculator para makatulong din sa atin kung ano yung lot size na gagamitin mo. Okay? So, para makuha yung calculator, pasok lang po kayo sa Telegram. Nandun po yun sa pinned messages. Yes. Yes po, Dr. X. Sabihin natin 100 pips. Ayan, nakita natin sa calculator, di ba? Wala na, sunog ka na. 0.01. Tapos 100 pips. 10%. 10% ang mawawala sa'yo. Pero nasa moderate ka na yan. Kung moderate trader ka naman, pwede yan. 0.01 tapos 100 pips. Tapos 100 ang pera mo. Okay lang yan. Kung moderate ka. Diba? Kung moderate ka. Okay. Meaning po, yung SL yung first titingnan. Yes po. Kasi may mga signal tayo eh. Ito, pakita ko na sa inyo. Manara. Okay, so sa Manara po, di ba, nagmanara na kayo. Punta kayo dito, Forex, tapos Manara, click niyo yung Manara, tapos pupunta kayo dito kayo mare-redirect. Tapos punta kayo dito sa monitor. Yan. Tapos dito sa baba, nandito yung mga signal. Ayan Ayan, maraming signal yan. Ayan, nandiyan yung mga signal. Ang dami yan. Diba? Dami yan. Pero syempre, hindi yan lahat kukunin mo. Titignan mo yan. Titignan mo muna. I-review mo muna yan. Okay? So, ano ibig sabihin ng mga to pala? Sige, tingnan natin. So, ito yung symbol, ito yung currency pair. Ito yung signal kung buy or sell. Kapag green, tas arrow up, buy yan. Pag red, tas arrow down, sell. So, tapos ito yung pattern. Okay? Ito yung pattern niya. So, si Manara pala is nag-i-scan siya sa market ng mga patterns. So, hindi na natin kailangan tayo mag-scan pa ng pattern. Kunwari, may double top, head and shoulders, di ba? Yung mga rising wedge. Hindi na natin kailangan magtingin. Hindi na natin kailangan mag-analyze kung anong pattern meron doon. Okay, meron itong mga crab, gartley. Ito mga ganito, itong mga bat, crab, mga harmonic pattern to. Pattern din siya. Okay, so hindi na natin kailangan hanapin to, hindi na natin kailangan mag-compute. Actually, yung pagko-compute nito, mahirap to. Yung harmonic pattern, mahirap mag-compute niyan. Pero kung pro ka na, kaya mo na yan. Tapos nandito yung time frame, kung M5 is 5 minutes. Tapos ito M15, 15 minutes, M30, 30 minutes. Okay. Tapos status incomplete saka complete, kung na-complete ba yung pattern o hindi pa. Tapos, yung date, kung kailan siya na ibigay, yung signal na yon. Tapos, yung risk-reward ratio. Ito, 5, 3. So, ibig sabihin yan, nag-risk ka ng 1, mananalo ka ng 5.16. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng risk-reward ratio. So, mas malaki yung risk-reward ratio, mas maganda. Sabihin, konti lang i-risk mo, pero yung reward mo malaki. So, yun yung mga magagandang signal na hanapin natin. Okay. Ayan, si Dr. X. Kung conservative trader ka, so ibig sabihin nasa low risk ka, sa $100 na capital, 0.01 lot size, mga ilang pips po ang budget meal per day po? Pwede na siguro, sir. Depende rin, may target ka eh. Kung may target ka rin. Sige, sabihin natin yung sir. Siguro, kung low ka, sige, mamaya na nga natin to sir. Para mas maana natin, para mas mapag-usapan natin. Sir Dr. X. Sige. Check natin yan maya.
So, back to topic tayo. Nasaan nga ba tayo? Ayan, yung mga signal pala, yung SL ng signal. Okay. So, check natin tong si Euro USD sell na nakadetect ng crab pattern. Okay? Check natin to. Click mo yan. Ayan. Okay. So, lumabas yung signal na to. So, para magalaw mo yung chart, ang gagawin mo, kasi di ba hindi mo madrag, ang gawin mo, dito sa gilid, galawin mo muna yan, o kaya dito sa ilalim, galawin mo muna to. Tapos, teka. Ayun, nawala yung ano ko. Wala ako. Oh, anyway, tapos magagalaw mo na yan. Ayan, magagalaw mo na yan. Diba? Magagalaw mo na. Okay. So, ito yung entry price. Control Z mo lang. Ito yung entry price, tapos ito yung stop loss, ito yung TP1, TP2. Okay? So, ito yung natin, SL pips. Ang hina natin kasi yung SL pips, yung difference from entry price to the stop loss. Kung ilang pips yun. Okay? So, ilang pips ba to? Kapitin natin, mabilis lang. Euro USD, di ba? So, 330. So, ang SL niya is parang ang nangyari is 30 minus 22. Yun ang nangyari. Ilan? 30 minus 22. 8 pips. Okay? May nag-chat ba? Wala naman. Okay. So, ang difference na to is 8 pips. Okay? So, sa 8 pips, pagdating natin sa calculator natin, ang stop loss natin, 8 pips pala. Lagyan natin 8. Ayan. Alright. So, anong nangyari? Kunwari, capital mo, $100. Kapag pala, nag-lot size ka ng 0.01 at natalo yon, 1% lang ang malolos sa'yo. Pwede ka rin pala mag-lot size ng 0.03. Kasi 2% lang yun ang account mo. Mababa pa rin, di ba? Pwede ka rin pala mag-lot size ng 0.1. Kasi nasa 8% lang din yun. Okay? So, 8%. Pero ako nire-recommend ko mga 1 to 3% ng account mo per trade. So, yun yung magandang entry. Wait lang Wait lang. Hindi ko na makita yung sarili. Yun. Wait lang pa Yun, okay. Nakita ko na. Hindi ko nakita yung sarili. Hindi pala nakikita. Teka, buksan ko yung ilaw Okay na yan. Para hindi nyo na makita. May buksan na natin para maayos. Wait lang Ayan, kita na. Okay, so yun pala, no? Nagets natin, no? Kailangan malaman muna natin kung ano yung stop loss, kung ilang pips yung SL, tapos ilagay natin dito sa calculator, lagay mo dyan, tapos kung hanapin mo rito, nasan yung balance mo, tapos malalaman mo kung ilang lot size ba ang dapat mong ilagay. Depende sa risk appetite mo. Okay? So, itong 1%, yung mga percentage na to, ito yung mga mawawala sa'yo. Ito yung mawawala sa'yo pag natalo yung trade na yon. Okay? So, aware tayo, di ba? Hindi tayo basta-basta masusunog. Hindi tayo magugulat. Nasunog ako. Hindi ka magugulat kasi alam mo yun Aware ka sa mga tira mo Di ba? Walang magugulat. Hindi ka magugulat, di ba? Alam mo yan Okay, so responsible ka, you take the responsibility talaga. Okay? So, ayan, next topic tayo, di ba? Alam na natin yung lot size natin.
alam mo rin yung maximum lot size mo na kukunin. Ibig sabihin, hindi ka pala pwedeng kumuha ng lot size na 0.5. Tapos ang capital mo 100 lang. Kahit mababa yung SL niya, di ba nakita natin kanina, ang baba lang ng SL, very tight lang yung SL. 8 pips lang. Hindi mo pala pwede kunin yun tapos bigla kang magla-lot size ka ng 0.5. Kasi pag natalo yon, 40% agad ng account mo ang nawala sa'yo. Okay? So, ayun. Sana alam natin to bago tayo pumasok ng trade. Okay? So, alam din natin yung mga maximum SL natin na kukunin. Kunwari, nakita nga natin, may mga signal dito na malalaki SL. Actually, kapag mas malaki yung time frame, mas malaki yung SL. Mas maliit yung SL. Saka TP. So, H1, ayan. Patulang ano to? Hindi lumalabas. Ayan, lumabas. Okay, ayan. Ito, ilang pips to? 85.45 minus 85. Ilang pips to? 45 minus 31. 45 minus 31. Ilan? 45 minus 31. 14 pips. Diba? So, okay pa yan. Ano lang yan. Tight, ano to? Kahit ano siya, H1, maliit lang yung stop loss niya. Okay lang din to. Ito yung mga gusto natin, yung mga tight lang SL. Para kahit talo tayo, konti lang, yung sabihin nito, konti lang nire-risk natin. Pero yung reward natin malaki, di ba? Ito yung, tinan mo, yung difference ng stop loss sa take profit, malayo. Halos doble. So, ito yung mga magagandang signal. Ayun, 14 pips. Sir, to Ma'am Francia, nasa inyo kung nasa sa amin po pala kung ano ang iseset namin na SL at TP. Depende sa aming kakayahan. Hindi po. Hindi po. Yung signal po, sila yung nagpo-provide kung ano yung SL saka ano yung TP. Ngayon, pag na-determine mo yung SL niya saka yung TP, ma-determine mo dito sa calculator, lagay mo, kunwari SL nga niya, di ba? 50. Tapos, ang capital mo, 100 lang. Malalaman mo kung ano yung lot size mo. Tapos, kung sa tingin mo, masyadong risky, kunwari, ito, 0.1. Masyadong risky yung 0.1, wag mo ituloy. Wag ka mag 0.1. Kung kaya mo 0.01, yun ka lang. So, si Signal po, sila na po yung nagbibigay. Kayo na lang po malalaman kung anong lot size ang gagamitin ninyo at kung itutuloy nyo ba yung signal na yon. Kung good ba yung signal na yan at hindi. So, pinoprovide lang naman yung signal So, tayo pa rin po mag-determine yan. Sige, Dr. X mamaya. Ano natin yan? Hanggang ilang pips po talaga ang pwede if 100 at 0.01. O sige, pwede, compute na natin, sir. Sige, para kay Dr. X. Ano yun, sir? $100, di ba? $100. Tapos sabi mo 0.01 lang. Okay. So kung ilang pips, sabi natin, at tinatanong mo kung ilang pips maximum. So kung 100 pips, kung 100 pips, 10% na yun, sir. Kung kukuha ka ng 1,000 pips, yun. Yun na, sagad mo na, sir, yung 1,000 pips. Yan na, Sir Dr. X, nasagot na natin yung ano mo. So, kung kunwari, 900 pips, may 90% ka pa. Ibig sabihin, 10% pa. Diba? So, 90% yung nawala sa'yo kung tumira ka ng 900 pips SL, tapos 0.01. So, ang max mo, sir, is 1,000. Okay. So, tayo. Yan. So, nalaman na natin yung, welcome po. So, nalaman na natin yung kung ano yung lot size mo na kukunin. Okay? So, ito naman tayo sa RR. Okay.
So, nakita natin dito sa signals, may mga RR, di ba? Ito, risk-reward ratio na 3.75, 3.5, 1.69, and iba-iba. Okay. So, ang magandang kunin na RR dyan, syempre yung mataas. Mataas. Ibig sabihin, konti lang nire-risk mo, pero ang malaki yung reward mo. Yung maganda. Pero, kailangan din, kung ganun yung ano mo, kung maganda yung RR mo, kailangan maganda rin yung win rate mo. Di ba? So, kunwari, si Manara, ang alam ko, kiniklaim niya na, ang win rate niya is nasa 70%. 70% above. So, ibig sabihin, kung 70% yan, pwede kang kumuha ng mga RR na nasa above 60. Ay, sorry, ito pala yung win rate mo, di ba? 60%. Ibig sabihin, pwede ka kumuha ng mga RR na above sa 1 1:1. Okay? Kasi, lampas ka na. Ibig sabihin, profitable yung signal na yun. Sa 1:1 na RR mo, at ang win rate mo na 60, profitable yun. Okay? So, okay lang pala na kumuha tayo ng signal na yung mga 1. Yung mga 1. Di ba? May 1 dito kanina, nakita ko eh. Ayun, 1.8. Okay lang pala yan. Okay lang yan, basta ang win rate mo mataas. Okay? Okay lang yan. Pero kung ako magre-recommend, kuha tayo ng mga 2 above. Just to be sure. Okay? Kasi ibig sabihin 2 above, ito 1:2. Kapag pala ang win rate mo is 40%, tapos ang risk reward ratio mo is 1:2, profitable ka. Magiging profitable ka. Okay? Kahit ang win rate mo 40 lang, tapos 1:2, okay yan. Okay? So, medyo nalilito pa yung iba sigurado. Huwag po kayong mag-alala. Along the way, malalaman din natin to. Sa kaya ngayon ko kung kailangan ko pa ba itong pag-usapan. Hindi na eh. Okay? Anyway, kuha tayo ng signal na may mataas na RR. Okay, dito. Mataas na RR dapat. Yun yung maganda. The higher, the better. Pero kung may 1, okay lang yan. Okay lang naman yan. Basta maganda ang win rate. Dahil nga sabi, si Manara, 70%. So, goods yun. Okay, so ayan, si Ma'am Francia, paano malalaman na nagbigay na ng signal si Manara? Kapag po ba inopen namin yan, automatic pwede na kamo mag-trade? Okay. Si Manara po, nag-a-alert yan. Ayan, nakikita niyo nagbe-blink. Ayan, ibig sabihin, meron siyang na-detect na pattern. Nag-ano siya, nagdo-notify, tumutunog naman po yan. Ngayon, meron din sa Telegram, alam ko may alert din doon eh. Kapag po pumasok kayo dito sa Manara na, hindi ko sure kung paano na, ilalagay nyo lang dito yung yung Telegram details nyo, tapos nandyan yung mga Telegram natin, di ba? Nandyan. Pwede kayo pumasok dun sa Telegram group, magkakaroon din kayo ng notifications sa kung merong bagong signal si Manara. Okay? Pwede nyo rin to gamitin, ibuksan nyo lang yung Manara nyo na ito, tapos mag-a-alert naman yan. Okay? Dito. May kita rin naman natin dito, ma'am. Pwede nyo rin naman tingnan eh. Kahit nag-alert na siya, kunwari, kayo ng hapon pa to, okay lang yan. Check naman natin kung valid pa yung signal o hindi na eh. Okay? Ang signal po, valid pa siya. Valid pa yung isang signal kapag hindi pa na-hit yung TP1 or yung stop loss. Okay? Kahit kaninang hapon pa po yan binato yung signal o kahit nung isang araw pa, basta hindi pa na-hit yung SL or TP1, okay pa yung signal. Okay? Basta complete na ha, complete na. Tapos hindi pa na-hit yung SLTP, okay yan. Pwede nyo pampasukan yan. Pero make sure lang na kung papasok kayo, malapit-lapit naman kayo sa entry price para yung RR nyo, risk reward ratio, maganda pa rin. Yung trade-off nyo maganda pa rin. Huwag naman kayo pumasok nang nandito na yung price, malapit na sa TP1. Diba? Lugi ka naman. Tapos ang stop loss mo dito. Ang laki ng SL mo pero yung TP mo, liit lang. Diba? Hindi magandang RR yun. Hindi magandang palitan yun. Diba? Parang ang nangyari, nag-risk ka ng $3, parang ganyan. Pero ang panalo mo, $1 lang. So, not very good yun. Not very good.
So, maganda, kumpitin mo kung ang current price ba niya ngayon, ilan yung SL niya, ilan yung TP niya, ilan yung RR nun. Yun yung kumpitin mo. Pag maganda, pag 2 above, okay pa yan. Diba? Or 1.5 above, okay yan. Take mo yung trade. Okay? Anong pinagkaiba ng signal na binibigay sa Telegram? Yung sa Telegram po, yung iba kasi walang charting. Walang charting doon. Yung basta bigay lang ng signal. Ito kasi kay Manara, may pattern. May kita mo kung bakit niya binato yung yung signal. Ano bang basis niya? Ang basis niya, may na-form na pattern. Di ba? Ito. Tapos may kita mo naman talaga. Yun po yung difference niya. Teka. Ano yung pag arrow up, green? Yes po, pag arrow up, green, buy. Pag arrow down, red, sell. Yes po. Yun po yun. Si Ma'am Elden ba to? Ayan. Okay? So, yun po. So, itong signal to, invalid na to. Kasi tinamaan na yung tinamaan na yung TP1 niya. Oh, nangyari din. May news ba? Ba't biglang lumipad? Ayan na nga ba sinasabi natin? May news ata. Biglang lumilipad yung price. Teka, check natin. Oo nga, meron nga. O, di ba? Nagwawala yung market pag ganyan. So, wag muna tayo mag-trade pag yung mga bali-balitang ganyan. Okay? Next. Ito na pala tayo. Ay, may mga questions pa pala. Sige, questions tayo. Pinakamababang time frame, meron po 1 minute, Sir Darwin. 1 minute meron tayo. Pero dito sa Manara, ang nakikita kong pinakamababa is 5 minutes. Pero sa Forex natin, meron tayo 1 minute. Ayan, okay. So, ito po yung ating notes before tayo pasok ng trade. Ito po yung mga kailangan nating malaman din. Okay? Bago pala, may tanong po ba? Questions? Sige na, questions lang. Type nyo lang. Yes po, may replay po ito. Recorded to, actually ngayon recorded to. Isa-send ko po ito sa Telegram, yung recorded video na to. So, pasok po kayo sa Telegram. Isa-send ko po doon. Okay, mukhang wala nang tanong. Very good. Okay, proceed tayo. Alright. Note na pwede tayo mag-trade kahit complete or incomplete pattern. Wala pong problema yan. Okay? Ang ano lang yan, ang difference niya, ang complete pattern, tulad nito, na tayong complete. Ito. Complete na. Ibig sabihin, yung tawag dito, yung yung likelihood na manalo yung trade is mataas. Kasi complete pattern na siya eh. Di ba? Pero, na nga ba, tinan mo, biglang bagsak ko. Yan sinasabi natin pag nagtitrade ka sa news, di ba? O, di ba, nagwawala. Ikaw ba, kaya mo yan? Naku po. Ako ata, nakasignal ko. Buhay pa ako. Buhay pa yung akin. Okay. Okay, nasa na ba ako? Ayun. Pwede tayong mag-trade ng complete or incomplete. Kapag complete, mas maganda yung chances niya na manalo, yung trade is manalo. Siyempre, completed na eh. Ang incomplete naman, pwedeng hindi mabuo yung pattern. Ang pattern kasi, ang kailangan mangyari dito, ang sinasabi niya, ito na lang yung hinihintay niya, yung letter D, di ba? A. Ang harmonic pattern kasi may mga conditions niya kailangan ma-meet para masabi natin complete na yung pattern niya. Ngayon, ang kailangan na mangyari dito kasi sa pattern na to is
mag-react siya dito sa point na to, dito sa price level na to. Kailangan mag-react nung price na yun. Pag hindi nag-react yan, kunwari hindi nag-bounce yan, hindi magiging complete yung pattern. Okay? So, mangyayari, kunwari, hindi nga na-complete yung pattern, ang nangyari doon sa price, tuloy-tuloy bumaba. Hindi siya nag-react, hindi siya nag-bounce back. So, kunwari, pumasok ka ng trade dito, matatalo ka, may SL ka na kasi hindi naman nag-react pala dun sa price na yun. Okay? Yung likelihood na manalo, hindi ganun kataas yung sa incomplete versus sa complete. Okay? So, kung gusto niyo namang mas magandang trade, dun sa complete. Okay? Yung gusto niyo na mas malaking probability na manalo, dun tayo sa complete. Pero kung okay lang naman, kaya niyo afford niyo naman na kahit incomplete, okay lang yan. Magpe-place ka ng order dito. Magpe-place kayo ng buy limit order dito. Okay lang yan. Pending orders. Yun nga lang, yung probability niya, hindi ganun kataas. Okay? So, ayun. Tapos, mag-trade tayo ng mga major pairs lang, mga forex major pair lang. Ito yung mga Euro USD, AUD USD. Okay? Huwag muna tayong gold. Ang gold kasi mabilis masyado ang galawan niya. Tapos malaki siya kumain ng margin or yung required capital is malaki ang kailangan mo pag magte-trade ng gold. Okay? Kunwari, kung may $100 ka, tapos ang lot size mo 0.01 lang. Tapos ang SL mo kailangan hindi ka pwede mag-SL ng mga malalaki. Tapos hindi ka pwede mag-multiple positions kasi nga gold siya eh. Tapos malaki yung kailangan niyang balance na kinakailangan para ma-sustain or tumagal yung trade na yun, diba? So iwas muna tayo dyan sa mga crypto, gold, sa mga exotic pairs. Wag muna, doon muna tayo sa mga major pairs lang. Okay? Yung mga major pairs, ito yung mga forex pairs, currency pair na mayroong USD sa kanilang sa pair na yun. Okay? May questions pala. Ayun. Sige po, Sir Dennis, nandun lang yung sa Telegram. Nasa ano yun? Dito. Nasa pinned messages. Teka, send ko ulit. Ayan. Ayan po, sinend ko sa chat box. Pasok po kayo dyan sa Telegram. Tapos kung gusto nyo mag-enroll sa economy, sa tingin nyo maganda yung Manara Signal, sa tingin nyo makakatulong sa inyo to para maging profitable, enroll na kayo dyan sa aking link. Siyempre, pag kayo sa link ko, ang commitment ko po sa inyo is nandyan. Siyempre, i-assist ko po kayo, tutulungan ko kayo sa pag-open account. Siyempre, pwede tayo mag-schedule din ng one-on-one webinar. Pwede rin yan. Kung may questions kayo, sagutin natin yan in priority. Pa-priority ko po kayo. Tapos, yun, susuportahan ko po kayo. Kapag mga naka-register sa economy. Okay, siyempre, nag-register kayo sa economy, link ko. In return, tutulungan ko po kayo. Susupport ko po kayo sa mga pangangailangan ninyo. Okay? Tapos, syempre, papasok ko na rin kayo sa VIP signals. Meron po tayong VIP signal. Nagbabato rin tayo ng signal, mga SMC signals, mga Smart Money Concept signal. Ang Smart Money Concept po, mataas din siya na yung strategy na yun is maganda rin compared mo sa iba. Okay? Kasi mga sniper entry. Ibig sabihin po, maliit yung stop loss, pero yung take profit malaki. Yun po yung mga tira natin dun sa VIP signal. Para po maka-join kayo, kailangan nyo rin syempre mag-join sa economy. Pabonus ko na po yun sa inyo. SMC based ba si Manara? Hindi po. Iba-iba po yung kay Manara eh. Nakikita ko sa kanya yung mga head and shoulders, harmonic pattern, yung mga regular patterns. Yes, opo. Okay. So, ayun. Nasaan ba tayo? Yung mga question. Same po ba signal binabato sa lahat ng team? Hindi po. Iba-iba po yan. Yung sa akin po, yung mga SMC yun. Oo.
Tapos, marami tayong pa-bonus syempre, kayo mag-alala. Hindi lang naman signal lang ino-offer natin. Support din. Support, tsaka may mga courses tayo. Ayun. Okay, so nasa na tayo? 8:39 na, no? So kailangan natin matapos umaga. Lower time frame means lower likelihood for the trade to win, for the trade to win. So nakita natin sa signal, iba't iba yung time frame. Kapag mas mababa yung time frame, ibig sabihin yan, yung likelihood niya na manalo, mas mababa compared mo sa mga higher time frame like H1 or D1. Kasi pag mas mataas, mas maganda yung ano niya, mas tawag dito, mas reliable yung signal na makukuha natin. Parang ganon. Okay? So, kung hahanap tayo ng signal, syempre, mas maganda yung higher time frame. Okay? Pero kung mga scalpers, sa mga scalpers kasi yung mga lower time frame, okay yan. Okay yung lower time frame din. Basta pasok tayo sa risk management, always yan. Okay, so kapag mas mababa rin na time frame, ibig sabihin nun, mas mabilis ma-hit yung SL mo or TP. Kasi lower time frame, ibig sabihin yan, yung SL pips mo, maliit lang. Saka yung, TP pips mo, maliit lang din. Okay? So, mas mabilis siya mai-hit. Okay? So, sabihin, kapag gusto mong matapos agad yung trade ngayong araw, doon ka lang sa mga lower time frame. Pero pag kasi nag-H1 ka, tapos yung, or higher H4, D1, hindi agad maaring hindi matapos yung trade ngayong araw. Pwedeng within the week pa yan mako-complete, matatapos yung trade. So, kung mainipin ka, gusto mo tapos agad yung trade, huwag ka sa higher time frame, doon ka sa mga lower. Okay? Pero kung may patience ka naman, tapos kaya mo maghintay, hindi ka masyadong natataranta, okay lang yung yung higher time frame. Tsaka ang ang higher time frame, ibig sabihin mas malaki yung SL niyan, mas malaki yung TP. Ibig sabihin, kailangan mo ng mas malaking account. Mas maraming account balance ang kailangan mo. Kasi hindi kakayanin ng maliit na balance yung mga malalaking time frame. Kasi pag malaking time frame, malaki ding SL pips. So, hindi kakayanin ang account mo. Maaring kakayanin, pero limited positions lang pwede mo ilagay. Kunwari, one position lang, yun lang. Hindi ka na pwede magpasok ng iba. So, ang kailangan mong gawin dyan, the only way is, dagdagan mo pa yung balance mo or doon ka lang sa mga lower time frame. Pero lower time frame, yung likelihood niya manalo, hindi ganun kataas compared mo sa higher. Okay? And then number 7, mamili tayo ng signal na may magandang risk-reward ratio. Sabi maganda yung trade, yung palitan. Okay? So, mga 2 above, okay yan. Pero yun nga, sabi ko nga, 1, kasi ang risk-reward na 1:1, okay din. Kung kay Manara, kasi sabi ni Manara, meron nga daw siyang 70% win rate above. Nakalimutan ko kanino galing yun. Okay? Tapos, mamimili tayo ng signal, yung SL pips niya pasok sa ating risk management. Okay? Huwag tayo kuha ng signal na basta-basta. Computein mo muna natin ilang yung SL pips niya. Tapos lagay mo sa calculator. Pagpasok sa sayo, kunin mo na yung trade. Okay yan. Okay? Tapos, you can set stop loss to BE. BE, ibig sabihin nito, break even to minimize risk. Kunwari, nag-trade ka, di ba? Nag-buy ka. Tumataas na yung price. Nananalo ka na. Okay. Ang pwede mong gawin to minimize the risk, yung SL mo, i-edit mo yung SL mo, modify mo yung stop loss mo. Gagawin mo siya, i-edit mo, parehas dun sa entry price mo. Okay? So, ibig sabihin, yung SL mo, nilipat mo rito para kung sakali na bumaba yung price, hindi ka may SL. Ang mangyayari lang, mabe-break even ka. Wala kang panalo, wala kang talo. Okay na yon. Okay na yun kaysa sa na stop loss ka. Okay na yun. Maganda na gawin yung gagawin to, maganda gawin yung mag-BBE ka, yung imumove yung SL mo sa BE, kapag nagpo-profit ka na equal dun sa value ng SL mo. Kunwari, ang SL mo is 10 pips. Tapos yung trade mo nananalo na, di ba? Nananalo siya ng 10 pips. Ang magandang gawin niya, i-move mo na yung SL mo
sa BE. Kasi nag 1:1 na eh. So maganda i-move mo na yung SL mo sa BE. So kung sakali mo matalo yan, ano ka, zero risk ka, okay lang yan. Pero kung nagtuloy-tuloy yan, edi jackpot. So yun. Okay, so number 10, signals are still good to entry as long as hindi pa na-hit yung SL sa TP. Okay? So yan, nabanggit natin kanina yan. So yung mga valid signal, check natin kung valid pa to. Ito hindi na valid to. Wala na-hit na yung TP1. Kaya hanap tayo ba? Ito. Valid pa ba to? Ah, hindi na rin. Ito pala, nakikita niyo tong guhit na to. Ito, yung simula ng guhit. Ibig sabihin yan, yung simula ng guhit, ito yung time na binato yung signal. Ito yung time na lumabas yung signal. Okay? So, ibig sabihin pala, etong time na to, yung May 14, nakikita nyo, may time, May 14, tas may oras. Ito pala, wait lang. Bago kayo magsimula, i-adjust nyo muna yung oras ninyo. Dito sa time zone, hanapin nyo yung time zone natin. +8, Hong Kong. Ayan. Okay, so ibig sabihin pala, kaninang 17:45 or 5:45 PM, binato tong signal na to. Ito, May 14, 5:45 PM, binato tong signal na to. Okay? So ito yon, ito yung ibig sabihin ng guhit na to. Dito nagsimula yan, yung signal na yan. Tapos, masasabi man natin itong valid or hindi na, invalid na to. Kasi, ang nangyari sa kanya, unang nangyari sa kanya is, na-hit yung TP1. Tapos, saka siya bumalik sa entry niya. Okay? So, invalid na to kasi na-hit na yung TP1. Okay? So, ayun. Ano pa ba yung invalid dito or valid? Ito, check natin. USDJPY. Invalid pa ba to o valid? Valid pa ba to? Invalid. So dito, invalid na to, na-hit na yung TP1 eh. Okay? So kunwari lang na ito, nasabayan mo, binato niya yung signal nitong time na to, 5:25 PM kanina, binato niya yung signal, ang sabi niya buy. So ito, nag-buy ka naman dito. Ibig sabihin pala, na-TP hit ka na, panalo ka na rito. Diba? Tapos na-hit pa yung TP2, panalo ka ulit. Diba? So, maganda, no? Nag-TP hit naman. Muntik lang may SL dito. Muntik lang. Okay? So, pero na-TP hit naman. Parehas. Okay. So, ito, ano to? USD CAD. Ito, wala na. Na-stop loss ka agad ka rito. Kunwari pumasok ka rito, tapos umakit yung price. Dito ka pumasok, di ba? Nasabayan mo siya. Ang nangyari is na SL ka kagad. Okay, talo ka na rito. Pero eventually rin, umangat din. Ito, may news. Ito yung news eh. Di ba? Ang gulo-gulo pag may news eh. Kaya wag muna tayo mag-trade pag may news. Masyadong nagwawala ang market. Ayan o. Okay, so, ito invalid na to. Invalid na yan. Ayan, may mga tanong. Paano po yan? Maliit na bahalan. Scalper muna. Yes po, pwede mag-scalp ka muna, sir. Tapos limited positions lang. O kaya, sa Dr. X, pwede ka mag-open ng send account. Send account. Ibig sabihin, magta-times 100 yung account mo. So, pwede ka mag-higher time frame. So, ayun. Yun nga lang, yung spread tataas. Siyempre, nakasend eh. Paano mag-edit ng SL if na-place ng order? Sige, mamaya. Gawin natin ito pag mag-actual na tayo. Any good link channel reference for news? Yes po, forexfactory.com. Ito. Ano ngayon? May 14? Ayan o, kaya pala nagwala eh. May news o. Ayan o, lahat ng pairs na mayroong USD ngayong 8:30 PM is apektado ng news. Kapag red, high impact yan. Red. Pag yellow, moderate lang. Pag ano lang, yung white, iba-iba yung kulay niyan eh. Pero pag ito, ibig sabihin niya may news niyan. Ito yung news niya about PPI. Ang nga ba yung PPI? Nalimutan ko. So anyway, yan yung mga news. Mamayang 10 PM, may news ulit. Matindi rin to. Pag itong mga news na to, PPI, malakas yan. Itong Fed Chair Powell, malakas din yan. Yan mga iiwasan natin, lalo na sa mga baguhan. Okay?
So, yan po, forexfactory.com. Yan. So, yun, adjustment time zone. Tapos, check mo muna yung kung meron bang upcoming na high impact news. Kung merong high impact news, huwag ka muna mag-trade. Iwas ka muna. Hayaan mo muna humupa yung bagyo, yung nagwawalang market. Pag okay na, pag medyo kalmado na, saka ka pumasok. Okay? Tapos, use ECN account para zero spread. Lalo na sa mga scalper. Okay? So, kunwari, gusto mo pumasok dito sa mga M5 na, saan na yan? Ito, sa mga M5, maganda na ang account mo, ECN account. Okay? Kasi tight yung stop loss niya eh. Tight yung stop loss niya. So, hindi ka, kung yung account mo may spread, lalo na kung malaki, madali kang stop out niyan. So, ayun. So, ECN account ang kailangan natin gawin. Okay, so tapos na tayo dito sa dito sa ating sa mga notes. Pwede na tayo pumasok ng trade. Ayan, okay. Mag-execute na tayo ng trade. Okay? Ready na po ba lahat? O may questions pa? Ano po yung sabihin ng mga wick sa candle? Ayan, sige, pakita natin kay ma'am. Ito, wick ayan. Kasi po ang candle, ma'am, ito, sige. Ang candle, ibig sabihin niyan, anong time frame ba to? Time frame to 4 hours. Ibig sabihin, isang candle niyan, ang value niyan 4 hours. Ibig sabihin din itong mga wick na to, ma'am, within this 4 hour, ito ongoing pa to. Ibig sabihin, ngayong yung past 4 hours hanggang ngayon, dumaan pala dyan yung price kanina, bumaba pala dyan. Bumaba dyan yung price. Pero ngayon, tumataas siya ngayon. Yun po yung sabihin nun. Okay? Kaninang 4 hours, ang pinaka-maximum na inabot niya, itong level na to. Tapos tumaas siya ngayon. Okay? So, yun po yung ibig sabihin. Questions po bago tayo mag-proceed sa mag-execute na tayo ng trades? Questions? Okay. Si Dr. X. Turuan kita ng signal, sir. Turuan kita ng shortcut. Kasi mamaya i-shortcut natin dito pag i-actual na natin. Okay? Any questions po? Okay. So, proceed tayo. Ang gagawin na natin, mag-execute na tayo ng trade using the signals. Okay. For example, ngayon si Manara, may may signal siya. Ito yung mga signal niya. Check na natin. So, hanap tayo sa complete, syempre. Hanap tayo sa complete. Complete. Yan. Ito, AUD CAD. Ayan. Ang problema kasi, hindi na natin nasubaybayan. Tapos mayroon pang news. May news, di ba? May news. Pero, assume natin na nasubaybayan natin, na alert tayo dito sa time na to. Okay? Na alert tayo dito sa time na to. Okay? So, ito yung kanyang details. Kunwari hanggang dito pa lang hindi pa natin, dito natin, na receive natin yung signal nitong time na to, nitong exact time na to, na-receive natin yung signal. So, ang gagawin natin, papasok tayo ng trade. Okay, so ang kanyang entry price niya is 0.904 para sa pair na AUD CAD na naka-detect ng crab pattern sa M5 time frame at merong risk-reward ratio of 4.42 kaninang May 14, 5:45 PM. Okay? Assume natin na nasubayan nga natin siya. Okay? So, pasok tayo. AUD CAD. So, punta tayo dito sa ating trading account. Di ba? Ito trade. Di ba? Ito trade. Ayan. Trade. Nasa pinakakaliwa. AUD CAD. Hanapin mo yung AUD CAD. Type mo lang. Ayan. AUD CAD. Tapos, i-star mo na rin para ma-bookmark na yan. Mabuta sa favorites mo. Okay. So, anong sabi ni Manara? Ang sabi niya is sell. Kasi arrow down. Di ba? Red as arrow down. Sell. So, magsisell ka. Pwede kang pumasok na agad. Dyan. Ang mangyayari niyan, sell mo na agad. Basta nasabayan mo yung signal na binato niya
Kahit hindi mo nasundin yung entry price, basta nasubayabayan mo siya, nasabayan mo siya at the exact time or yung malapit ka sa entry price, pasok ka na. Okay lang yan, pasok ka na. 'Di ba? Kunwari dito, binato na niya yung signal, nakita mo, sell, okay, pasok ka. Pak. Kahit medyo malayo ka pa sa entry price, basta malapit ka, okay lang yan. Pwede ka na mag-sell agad. Ang gagawin mo kasi, merong dalawang klase ng trade, ay ng pag-place ng order. Yung instant execution at saka yung pending order. Ibig sabihin, instant execution, ngayon na agad, ngayon ka na mag-sell. Kung anong price ngayon, doon ka na mag-sell. Kapag yung pending order or yung at the price, ikaw magde-determine at what price siya mag-sell. Kapag na-hit yung price na yon, saka siya mag-sell. Okay? Pero nga, dun sa case natin, dun sa signal, nalaman natin na nagbato na ng signal na sell na. Okay? Pwede ka na mag-sell nun. Tapos yung entry price mo, okay lang yan kahit di mo nasunod. Okay lang yan. Basta malapit-lapit ka at na-form yung pattern na sell ka na. Okay, so nag-sell ka na. Ang lalagay mo ng stop loss is 9042. Pero pala, bago pala yan, di ba? Kukumpitin natin ilang pips pala yan. Ilang pips ba yan? Pasok ba sa atin yan? Okay, so ilang pips to? Ilang pips yan? 2 pips lang yan. Diba? Kasi, ano to 9042 minus 9040. 2 pips yan. Okay? Very tight lang yung stop loss, diba? 2 pips. Kaya, sinasuggest natin na ECN talaga ang gamitin. Okay? So, 2 pips, ilagay natin sa calculator natin, ang stop loss mo, 2 pips, ay kayang-kaya. Pwede ka mag 0.01, pwede ka mag 0.2, kasi 4% lang yun. Tapos, sa 100 balance na account, pwede yan. Okay. Lalong-lalong pwede na yun sa $1,000 na balance. Pwede kang mag 1 lot dyan. Kasi kung matalo man yan, 2% lang ang talo sa'yo nun. Okay? So, yan na. Okay na, pasok sa ano natin, sa calculator natin. Pwede natin kunin. Ngayon, punta ka na dito sa Light Finance mo, AUD CAD, sell. Di ba? Sell. Tapos, dito sa closing condition, lagay mo dito yung stop loss and take profit mo. Dito, sa part na to, ito yung take profit. Okay? So, maano yung take profit niya? TP1. 9033. Ito. 0.9033. Okay? Ay, take profit pala yun. Sorry. Wait lang. O tama, take profit. Ang stop loss mo, 9042. 9042. 0.9042. Okay? Ayan. Ngayon, pag nalagay mo na yung mga stop loss, take profit, pindutin mo na yung sell. Okay? Para magawa ko, kasi naka-real account ko, gamitan sa demo Okay? Ayoko i-risk kahit konti lang yan. Okay, nasa na nga tayo? AUD CAD, ulitin natin. So, ito AUD CAD, click natin. Tapos, sa closing conditions, click mo lang to. Tapos, ito yung may kita nyo dito, take profit, tas stop loss. Sabihin, dito mo lalagay yung TP mo. Ang TP mo is 9033. 0.9033. Tapos, ang stop loss mo, 9042. 0.9042. Okay, tapos, ayan. Tapos, click mo na yung sell. Okay, so trade has been successfully placed. So, saan mo makikita yung, yung trade mo, yung portfolio mo? Dito sa ilalim, sa baba. Ayan. Ganun. Okay, wala. Ulit tayo, sell. Ayun. Okay, so ito na yung trade mo, lumabas na dito. So, yung tanong kanina ni Sir Mark, paano yung i-edit yung yung stop loss mo kung na-hit na ata Na-hit agad. Kasi, na-hit agad kasi may news. Na-hit agad siya. Na-hit agad siya kasi tight lang yung stop loss. Okay.
So, paano mo i-edit pala? Kunwari, hindi ko na natin papakita eh. Pero gawin na natin. Trade tayo ulit, trade. Sell. AUD CAD ulit. Sell tayo. Okay? Huwag na tayo maglagay ng mamaya natin lagay yung SLTP. Mamaya natin lagay. Pero mag-sell na tayo. Okay? Tapos lot size mo, ito pala. Lalagay nyo yung lot size mo ito. Yan, ayan. Okay. Refresh lang natin. Ulit eh. Okay, bago kayo pumindot ng sell, lagay nyo muna yung lot size nyo ha. Yung proper lot sizing. Okay, wait lang. Ayan. Sell ulit tayo. Kunwari, 0.01. Tapos wag tayo maglagay mo ng SL sa TP kasi i-modify natin mamaya. Sell. Okay, trade successfully placed. Ayan. So ito na. Ito na yung natin. Ito na yung position natin na lagay. Okay. So kunwari gusto mo nang i-close yung position mo kahit hindi pa na-hit yung SLTP, click mo lang yung close. Mako-close na yung trade. Pero kunwari gusto mong baguhin, gusto mong i-modify yung trade, gusto mong baguhin yung SL, gusto mong baguhin yung TP, click mo lang itong edit. Ay, ano ba yan? Okay, mahirap kasi naka-demo lang tayo eh. Okay, ano ba yan? Anyway, i-click mo lang yung edit, tapos yung SLTP doon, i-modify mo lang. Simple lang naman yun. Ayan. Kapag talaga may news, medyo magulo talaga lahat ng Okay, so hanap na lang muna tayo ng click na natin ulit. Hanap tayo ng isa pang magandang signal. Kaya manana. Okay? So hanap tayo ng complete. Eto, AUD USD. Ayan. Okay, so kunwari lang kasi tapos na talaga to, invalid na to. Pero kunwari lang na valid pa tong signal, paano natin susundin to? Okay? So kunwari ito na nga, binatay na yung signal dito, di ba? Tapos pwede ka na mag-sell. Pwede ka na mag-sell pag binato na yung signal. Okay? So kahit hindi pa ito talaga yung entry price mo, okay lang 'yan. As long as malapit ka sa kanya, maganda pa yung risk-reward ratio mo, yung risk-reward ratio mo between stop loss and take profit, okay pa, nasa 1 above, or 1, better kung 1:2, okay yan, mag-instant execution ka na. Ang gawin mo, place mo na yung sell, di ba, AUD USD, nasa na yan, AUD USD, hanapin mo rito, wala. Ito. Pag wala dyan, manual type mo lang. Okay? Tapos, lot size mo, syempre, baguhin mo, 0.1 o 0.01. Depende sa proper risk management mo. And then, lagay mo yung price mo, yung take profit mo, and yung stop loss mo, depende dun sa signal. Ito, di ba? Lalagay mo yan. Lalagay mo yung stop loss mo, saka yung take profit mo. Pero, bago mo pala to gawin, kumpitin mo muna ilan yung SL mo. Kapag yan pasok dito sa calculator mo, pag okay yan at nasa level ka ng risk na pasok sa'yo, take mo na yung trade. Okay? So, yun. After nun, pag na-place mo na yung order, hintayin mo na lang na ma-hit yung TP or ma-hit yung SL. Ganun lang siya. Or pag nagti-TP na siya, yung TP niya is equal na sa value ng SL mo, pwede mo nang i-move yung SL mo dun sa value ng entry price mo para break even ka na. Kung sakali man na bumalik ulit yung price, okay lang. Break even naman yun. Sa ibang trade naman tayo babawi. Parang ganun. Sir, kahit di pa na-hit yung TP, pwede mo na stop yung trade? Pwede po. Ang gagawin mo lang, sir, is
Saan ba yun? Yung dito. Pagka-click mo nito, stop mo lang, ay close mo lang, close. Yun lang po. Narito, sell natin to. Ayan, okay. Ang gagawin mo lang, close mo lang to sir. Click mo lang yung close. Mako-close yan. Kahit hindi yung pa na-hit yung SLTP, okay lang yan. Ang gulo talaga pag demo eh. Okay, so ayun, 9 o'clock na. So hindi tayo sayang. Kinukulang tayo sa oras. Ngayon, ang next topic natin, para lang matapos. Paano mag-withdraw? Okay? By the way pala, meron tayong one-stop shop. Ito yung lightfinance.com.ph/guide. Copy natin yan. Pasok kayo dyan kasi nandyan yung guide, yung one-stop shop guide. Paano mag-open ng account, sa verification, paano mag-deposit, promo code, nandyan yan. Tapos, syempre, kung wala dyan yung tinatanong yung hinahanap yung sagot, message nyo ko or message tayo sa GC, doon natin sagutin yan. Okay? So, paano mag-withdraw? Punta ka lang dito sa finance, dito sa kaliwa, finance. Tapos, withdrawal. Tapos, ayan. Kung ano ang deposit method na ginamit natin, ganun din ang method na gagamitin sa withdrawal. So, kunwari, di ba kanina example, GCash na bank transfer instant. So, ang withdrawal natin, bank transfer instant din. Okay? So, ang gagawin nyo rito, first withdrawal nyo, lagyan nyo dito, mag-add kayo dito para ma-add yung GCash number nyo. So, lagyan nyo lang na pangalan ninyo, yung GCash number ninyo, tapos sa bank, dito, hanapin mo dyan GCash. Yan. Tapos region, anong region ka? Di ba? NCR nga. Yan. Tapos city, Quezon City, ayan. Tapos click save. After nyan, lagay mo lang dito magkano yung gusto mong withdraw. $500. Tapos automatic mako-compute na siya ng kung ilang peso. Okay? Ito yung equivalent ng $500 mo, 28,000 pesos. Okay, and then click continue. And then expect mo yan yung withdrawal mo 1 to 3 days. Sinasuggest po natin na mag-request tayo ng withdrawal sa working days, wag sa weekends. Okay? So, ayun, madali lang naman to yung withdrawal. Mabilis lang. Actually, parang may times nga na minutes lang eh. Almost instant papasok na rin sa ito. May mga time na ganun. Yun nga lang, maganda kung weekdays, Monday to Friday. Okay? Tapos, yung sa bonus, need po muna mag-trade before makuha po. Hindi po. Yung bonus makukuha niya na po yan once mag-deposit kayo. Makukuha niya na po yan. Okay, so unfortunately, kailangan ko nang tapusin yung webinar. Kung nabitin kayo kasi masyado tayo nag-focus sa risk management. Kung nabitin kayo kung paano mag-execute ng trades, dito okay lang yan kasi doon naman sa Telegram, kung may tanong kayo, sasagutin po natin yan. Okay? Kung hindi ko po kayo ma-replyan, i-PM nyo na po ako diretso. Okay lang naman yan. Sasagutin ko naman po kayo. Tapos kung may time tayo, pwede naman tayo mag-set ng Zoom. We can do even one-on-one. Okay, wala pong problema yan. Basta i-set lang natin yung mga oras natin. Okay? So kung meron pa po yung mga katanungan, message lang po kayo sa GC, sa Telegram ko, PM nyo po ako, wala pong problema dyan. And kung nagustuhan nyo po yung Manara, register na po kayo. Siyempre, pag nag-register kayo dyan, meron naman tayong mga commission dyan. Okay? Hindi lang naman tayo sa trading kumikita, sa affiliates din. Okay? So, mina-maximize natin. Kung pwede tayong kumita sa forex, sa trading, sige. Kung pwede tayong kumita sa pangungumisyon, sige din. Ngayon naman, ulitin ko lang po, ang deal ko sa inyo, kapag kayo nag-register sa economy, isusupport ko po kayo. Okay? So, wag po kayo mag-alala, susuportahan ko po kayo. Yes, sa trading po ninyo. Okay? Sa lahat ng
from registration hanggang withdrawal. Sasamahan ko po kayo. Yes. Okay, so 9:09 PM na. Siguro okay na to. Tapusin na natin to. So, maraming salamat po. And, opo, yes, salamat sir. Salamat po sa lahat ng pumunta. Good evening po sa lahat. Okay, bye-bye. Pasok po kayo sa Telegram ha. Pasok po kayo. Okay, salamat po. Welcome po. Salamat. Good evening po sa lahat. Bye. See you on Telegram. See you on Telegram.